nagpapasalamat po sa kapatiran dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Ito po ang inyong kapatid na si Christopher Indusil na bumabati ng isang masagana at mapagpalang at mabiyayang pagpapasalamat sa ating lahat. Maraming salamat po sa dakilang Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo at sa Holy Spirit sa patuloy na pagbibigay ng biyaya at paggabay sa ating lahat. Although meron po tayong mga challenges sa buhay, meron po tayong mga sakit at mga naging karamdaman, through the powers of the Holy Spirit, patuloy niya tayong ginagabayan, pinapagaling sa ating sakit at karamdaman. Gaya na lang po sa nangyari sa aking nanay. Nagkaroon siya ng sakit and she was confined at the Veterans Memorial Center, but through the help of the healing of the Lord Jesus Christ and the help of the prayers of Brother Willie, she immediately got recovered. I would also like to testify na nagkaroon po ng problema sa aming opisina just a few weeks back. And nag-pray po ako sa Panginoon Diyos na maayos po sana ang sigalo nito. Right there and there, kinabukasan lang, na-resolve na po ang problema. At ang ways in which was able to come up with the solution was not by my means, but through the help of the Holy Spirit. Through His intercession, He had instructed me on what to do, and it came out very fruitful. Salamat po sa Panginoon Diyos, salamat sa Panginoong Jesucristo, salamat sa Holy Spirit. Muli, happy pasalamat sa lahat at pagpalain nawa tayo lahat ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon at Pagligtas. Amen. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study sa Facebook Live, sa YouTube Live, sa ating pong segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Webis po ng gabi ng September 4, 2025. At live po ang ating Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng mga nasa abroad.
sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. At sa gabi pong ito ay muli nating makakasama sa paglilingkod si Brother Edwin Santiago. Brother Edwin, magandang gabi. Magandang gabi, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasama. Welcome po sa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Salamat po sa Panginoong Diyos sa mabuting pagkakataon. Salamat po sa inyong maagang pagtutok dito po sa ating episode ngayong gabi. Kung kayo po ay nanonood ng live, paki-comment lang po ang inyong kinaroroonan. Paki-share, paki-like ang ating programa para mas marami po tayong makasama ngayong gabi. At sa gabi po ito, agad natin binabati, Brother Willie, ang ating mga viewers sa YouTube. Meron po tayong 21 na kasama, maagang tumutok sa YouTube Live kay Terminator, Emma Awit Nakamura, Ramon Garcia, Julius Legaspi, Aurelia Gabriel, Brother Ray Chua, Mr. Vegeta. Aba, shout out po from Singapore. Shout out po, Mr. Vegeta, Tyra L. Crisostomo, Nenita Chuya, Cherry Libon, Rilan Sang, Job Gabriel. Brother Job, magandang gabi. Ramon Garcia, Noemi Visitasyon. At sa Facebook naman po ay may 11 na nanonood na kasama natin ngayong gabi. Unahin natin si Pastor Danilo Razon. Magandang gabi po. Brother Pilcas Lopez, Jerry Mahinay, at saka kay Obet Hipolito from San Rafael. Brother Willie. Ayan, at yung ating mga ka-Bible study ay talagang kalat-kalat, Brother Edwin. Meron dito sa Pilipinas at merong nasa abroad. Meron diyang nasa Japan at itong si Vegeta na nasa Singapore, Brother Edwin. At may balita ko lang pala sa iyo, Brother Edwin, kanina noong mga hapon nitong hapon na ito ay mayroong nakipag-usap sa akin na isang closet sa Singapore siya, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Oo, at matagal pala siyang miyembro diyan sa MCGI, year 2000 pa, Brother Edwin. Brother Willie, mga 25 years na kung sakasakali, mga gano'n, ano po? Oo, closet na siya. At sabi niya sa akin, Brother Willie, alam ko yung nagpunta ka rito sa Singapore. Alam ko yung buong kwento. Ginawang ka ng kwento. Pinasama ka nila dito sa Singapore. Ang sabi Brother Willie, nang ikay magpunta ng Singapore noong 2009, Opo. ikaw raw ay hinuli sa airport dahil meron kang dalang baril. Ayan, Brother Edwin. Brother Willie, yan bang binabanggit mo yung sinundan mo yung dalawang anak sa Singapore? Oo, at hindi ba kasama kita noon, Brother Edwin, na tayo nagpunta ng Singapore para nga sundan yung aking dalawang anak. Opo. At para nga sila ay maibalik dito sa Pilipinas. Tama po. Ayun, Brother Edwin, itong tumawag sa akin na closet sa Singapore, binabalita niya sa akin na nangalahati na raw ang mga miyembro sa MCGI sa Singapore. Dati raw mga nasa 400, ngayon daw mga nasa 200 na lang daw, Brother Edwin. Magandang balita yan, Brother Willie, dahil marami na ang nagigising sa katotohanan. Oo, at itong closet na ito na sabi niya, Brother Willie, wag mong babanggitan ng pangalan ko. Nagpakilala siya pero ayaw niyang pabanggit yung kanyang pangalan. Opo. Alam mo, Brother Willie, marami na rin kaming nakatutok, nanonood sa iyong programa. At kami nga ikay humihingi ng paumanhin, ng patawad dahil kasama kami sa mga nagalit sa iyo noong araw. Brother Willie, talagang galit naman talaga ang ininject sa isip ng mga member nila dati, lalo na nung kasalukuyang kakaalis mo pa lang sa grupo na yan. Oo, at sabi nga sa akin nung kausap ko, Brother Willie, pasensya ka na ha. Talagang kung nakapagbitaw man ako ng masasakit na salita laban sa iyo kasi nga
yung mga sinabi sa amin dito. Talaga namang ipinicture ka na ikaw ay napakasalbahe mo, napakasama mong tao. Yun, Brother Edwin, yung kinento sa akin. Siguro mga 30 minutes din kami mag-uusap noong tumawag sa akin na nasa Singapore, Brother Edwin. Brother Willie. Ako, Brother Willie, hanga ako dyan sa mga ganyan tao na yung marunong silang umamin ba ng kanilang pagkakamali. At saka yung isa pang maganda ko nakita diyan yung nakahingi sila ng tawad doon sa tao na kanilang pinagkasalaan. Ano man ang mangyari, Brother Willie, at least napatawad mo sila ngayon pa lang, di ba? Oo, at sabi niya sa akin, Brother Edwin, na touch daw siya doon sa kwento na nang marinig mula sa aking bibig na sa loob ng 2 linggo ay nandoon ako sa airport. Diyan sa may Clark, Brother Edwin, at hinihintay ang pagbabalik ng aking mga anak sa loob ng 2 linggo mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Brother Edwin, di ba tayo magkasamang nagbabantay ng araw sa airport? Yes, Brother Willie. Alam mo ba, Brother Willie, nung time na ikaw ay naka-guest doon kay Broccoli, ako noon nakasakay sa bus at pauwi. Galing kami ng pamilya kong lumuwas. Bagamat ako kasama mo na doon sa talagang pangyayari. Nung nadinig ko uli yung kwento mo, kahit ako nandun sa loob ng bus, pinagtitinginan ako ng aking mga katabi. Aking naiiyak, Brother Willie, dahil doon sa mga naalala kong pinagdaanan mo. Oo, at yun nga, sabi sa akin noong kausap ko, Brother Edwin, ako rin Brother Willie, bilang tatay, naramdaman ko talaga yung sakit nung kinikwento mo na sa loob ng 2 linggo nagbabaka sakali ka na yung 2 mong anak ay uuwi na. Masakit talaga yung nangyari na yon. Sana hindi na nangyari yun Kung meron ka mga gustong linawin doon sa mga tinuturo nung araw, ba't nga ba hindi ginawa na sagutin yung mga yung mga naging pagtutol mo? Dati naman Brother Willie, si Brad Eli, pag may tumututol sa kanya, sinasagot naman niya sa radyo, sa telebisyon, Brother Edwin. Yun ang pinagtataka ko, na bakit nung ikaw na, Brad Willie, ang tumindig at tinututulan mo na yung mga tinuro ni Brad Eli na yan, bakit ang nangyari hindi ka sinagot? At ang pinuntirya ay ang iyong pamilya. Ayan, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Alam mo, Brother Willie, ang masakit doon yung yung para kang ninakawan. Di bali sana kung ang ninakaw sa'yo, Brad Willie, appliances lang, mga ganyan, o kaya ninakawan ka ng pera. Kasi maibabalik mo agad yun Basta ikaw magsisipag lang, maghahanap buhay ka lang. Ang problema, yung mga anak ang ninakaw na hanggang sa mga oras na ito hindi pa na ibabalik, hindi mo pa nakikita. Ilang taon na, Brother Willie? Oo, meron ng 16 na taon. At itong ang aking panganay na anak na babae, si Elaine. Brother Edwin, itong September 26, yan ay magbe-birthday. Oo, at yan ay dahil yan ay ipinanganak ng 2004, na siya, mag-21 na siya itong September 26, Brother Edwin. Brother Willie, may anak ka na pala na dalaga. Oo, pamangkin mo. Pamangkin mong buo. Pamangkin na pala akong dalaga, tsaka may anak ka na pala dalaga, Brother Willie. Pero masaklap din hindi natin nakikita pare-pareho Oo, kasi nga, Brother Edwin, yung mga leader kasi doon sa MCGI, hindi talaga nila maintindihan kung ano ba ang nararamdaman, na damdamin ng isang tunay na ama. Kasi si Brad Eli naman di ba? Pumanaw ng wala naman siyang asawa, Brother Edwin, na babae, di ba? Opo, na babae, wala po siya asawa. Na babae. Hindi rin siya nagka-anak. Meron lang siyang doon sa Brazil ay pinangalan sa di ba? Yung si Little John, di ba? Tama po. Tapos ito naman si KDR,
hindi naman talaga siya nabiyayaan ng mga anak. Yung talagang sariling anak niya, Brother Edwin. Kasi yung mga pinapakilala niya ng mga anak diyan sa kanilang samahan ay hindi naman niya talaga laman at dugo, Brother Edwin. Ayun, Brother Willie. Ang tawag ng Brother Willie, anak-anakan. Oo, mga palaki, Brother Edwin. Oo, mga palaki lang. Pero talagang hindi naman niya talaga anak by blood, Brother Willie. Oo, kaya talagang ang nakaka-relate lang dito sa aking kwento na ito, Brother Edwin, tungkol sa aking mga anak, yung talagang tunay na tatay. Pati kahit mga nanay din, Brother Edwin, meron din mga naantig ang kalooban, na-touch sila, mga nanay, noong madinig yung talagang kwento. Kasi hindi naman yan, Brother Edwin, gawa-gawa eh. Talagang yan totoong pangyayari talaga. Brother Willie. At saka, Brother Willie, nung napakinggan nila talaga na direct from your mouth, yung talagang kwento, yung buong katotohanan. Talagang doon nabiling ang lahat ng pangyayari, Brother Willie, na naitanim sa isip nila na ito pala ang totoo talagang katotohanan, na hindi yung kwento nila nung araw. Oo, kasi ganito, Brother Edwin, natatandaan ko noong ipalabas yan sa Pasalamat sa May Apalit, Pampanga, di may video na nandun nga ako sa lokal ng Singapore. Nagsasalita pa ako doon. Sabi ko, nagpunta ako rito hindi para makipagdebate. Ang sadya ko rito, ang pamilya ko, ang aking mga anak, ilabas nyo sila. Yun ang sinabi ko, Brother Edwin. Tama po. Ang ginawa, meron director, siyempre, di ba? Kilala mo naman kung sino nagdi-direct yan sa AdPro noong mga panahon na yon. Ang instruction ni Direct KDR ay ipakita ang video pero alisan ng audio. Alisin ang boses ko, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Nagmistulang CCTV camera yung pinalabas doon sa Pasalamatan na nakikita lang yung video, yung aking yung kilos ko doon, pero yung pagsasalita ko, pero bumubuka lang bibig ko, pero hindi nadidinig ko ano sinasabi ko, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, kung hindi po ako nagkakamali, yung kuha na yun, doon sa main, sa glass door ng lokal nila, Brother Willie, tama po? Sa salamin kasi yun, di ba? Nakatutok lahat ng mga camera, di ba? Brother Willie. Oo, yun, noong pinalabas yan sa Apalit, sa Pasalamat, kinomentuhan nila. Ayan, si Willie Santiago, mga kapatid, nasa lokal ngayon ng Singapore at nanggugulo doon. Ginugulo ika ang ating Pasalamat. Tapos noong matapos na tayo umalis doon, Brother Edwin, dahil sila nga tumawag ng pulis, di ba dahil tayo ngayon nandoon, di tayo pinakiusapan na ng mga pulis ng Singapore na tayo lumayo na sa lugar. Ayon, noong pag-alis natin, doon na nagsulputan ng mga sari-saring mga kasinungalingang kwento, Brother Edwin. Brother Edwin, nandiyan ka pa? Naputol yata si Brother Edwin. Doon na po gumawa ng mga kwento na yung ika si Willie Santiago, ngayon ikay nasa bilangguan na at naghihimas na ng rehas na bakal. Dahil na ipakulong dahil may dalang baril sa Singapore. Alam nyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, sabi noong nasa Singapore nakausap ko, Brother Willie, alam ko kasi nungalingan mahigpit dito sa Singapore. Paano ka makakapunta rito, makakapasok ng Singapore na may dala kang baril? Sa airport pa lang, aarestuhin ka na. Ayan, nandiyan na ba si Brother Edwin? Biglang na-out si Brother Edwin, Ayun, sige, at yon ang ating dyan, natatanda ang pangyayari, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya yung aking kausap, umabot kami siguro ng mga 30 minutes na halos siya nga ang nagkwekwento, nagsasalita na Brother Willie, alam ko ang totoong pangyayari at
Nailahad pa nga niya sa akin yung mga dinadanas ng mga nasa Singapore. Brother Willie, nagpunta rito si KDR. Maraming problema rito ang mga kapatid. Akala namin na pumunta rito para makausap namin at siya mahinga namin ng mga pagpapayo. Ang nangyari lang Brother Willie, nagpa-picture taking lang. Oo. Ang mangyayari sa picture taking? Meron bang problemang na solusyonan? Yun ang sabi sa akin noong taga Singapore. Ang inaasahan ng mga kapatid sa Singapore, yung pagpunta ni KDR, merong mabuti na resulta. Na yung mga tanong nila ay masasagot, yung mga problema nila ay masusolusyonan. Pero ang nangyari, Brother Willie, picture taking kaya yon Brother Willie, ang aming na napatunayan na talagang si KDR hindi niya nagagampanan yung kanyang obligasyon, yung tungkulin niya sa kapatiran bilang mangangaral. Sabi ko, yun naman ako talaga ang matagal ko ng pinune. Noon akong mga taon na yan, mga 2006 na yan, nasa abroad si Brad Eli, itong si KDR ay sumama rin sa abroad. Kahit wala naman siyang gagawin sa abroad. Kahit ang ginawa lang pamamasyal, pag-shopping. Sabi ko, walang gagawin naman sa abroad yan Magpapapogi lang yan dun Yun ang nasabi ko dahil ako'y dismayado. Dapat yung si KDR ang naiwan dito sa Pilipinas dahil meron ditong mga naiwang gawain si Brad Ele. Yung programa sa radyo, telebisyon, yung Bible exposition, yung aralan ng mga manggagawa. Yun dapat siya magtuloy niyan Siya ang vice siya ang busy. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang nangyari noong makarating yung sinabi kong papogi si KDR, umuwi si KDR dito sa Pilipinas para patigilin ng mga live na programa sa radyo television. Kasi at that time, binigyan kami ng instruction ni Brad Eli, kaming magkakasama sa panel. Kami nila Josel, Danny, Luz, kayo magprograma pa rin kayo dyan kahit ako narito sa abroad. At sagutin ninyo yung mga katanungan ng mga nanonood sa radyo television. Brother Edwin, ang nangyari, noon ngang maisumbong na ako kay KDR at kay Brad Eli na nagbitaw ako ng salita ng papogi, bumalik dito si KDR. Ang ginawa, pinatigil lahat ng mga live at naging replay na lang ang mga programa sa radyo television. Nandiyan ka na, Brother Edwin? Brother Willie, medyo nawala ako dun sa ating ginagamit na Oo. Yun, ang nangyari, nung pagbalik ni KDR dito, pinatigil na niya ang mga live na programa sa radyo television kasi hindi kaya ni KDR mag-live ng programang pangrelihiyon, Brother Edwin. Tama, Brother Willie, kasi magmumukha siya lalong inutil dahil nandiyan siya tapos kayo ang nagbo-broadcast. Oo, at doon na nag-umpisa na ako'y mag-exit bilang tagabasa. Kasi hindi tinanggap ni KDR kahit ni Brad Eli na yung aking pagpuna ay constructive criticism, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Yung kasi ay wake up call sana, wake up call. Panggising ko kay KDR na tama na ang pakyut, tama na ang papogi. Trabaho na tayo dito, Brother Edwin. Yun ang ibig ko sabihin Palagay na nung kayo naanib nung 1990 hanggang 2005. Mahaba-haba ng papogi yun, Brother Willie. Oo. Kaso, si KDR nahirati na sa ganyan na siya pakyut
pa-charming siya, yung ano siya sa mga kababaihan, ano siya, yung apple of the eye, ganun Brother Edwin. Tama. Biro mo ba naman, Brother Willie? Ngayon yung pati yung pagkakabit ng headset, yung pagme-make up, ipinapakita pati pag-aayos ng kuwelyo pinapakita pa ngayon sa TV, sa social media. Kasi kailangan mabigyan ng exposure si Ate Lengleng, Brother Edwin. Oo, kasi hindi doon magaling si Ate Lengleng doon sa mga ganong galawan Oo, dapat kasi sa eksena mapasok na si Ate Lengleng para makondisyon na ang isip ng mga miyembro, Brother Edwin, na may ginagawa itong si Ate Lengleng sa samahan. Para sa iglesia yung ginagawa ni Ate Lengleng na yon. Ngayon, Brother Willie, cover up lang yun. Ayun, Brother Edwin, yon yung napag-usapan namin noong isang closet sa Singapore. At sabi nga sa akin, Brother Willie, manonood kami. At pakibati na lang kami dito sa Singapore. Kaya binabati natin ang mga closet dyan sa Singapore at yung tumawag sa akin at humihingi nga ng paumanhin, ng patawad. Sabi ko, okay na kako yung kapatid at pinapatawad na kako kita. At alam ko naman na ikaw ay biktima lang din ng brainwashing, yung nilaso ng iyong isip noong mga panahon na yon. O ngayon, Brother Edwin, tayo ay mag-umpisa na at acknowledge mo yung mga bagong pasok dito sa ating Bible study sa Facebook at YouTube. Batiin po natin uli bago tayo magpatuloy dito sa ating tinatalakay. Batiin po natin si Nebru, Donel Ramos, Julius Ordones, ayan, Rosemary Palomares, Hey Easy, ayan, Boeing 747, magandang gabi po. At sa Facebook, ang nadagdag si Albina Kasaklang, parang nadinig ko yung pangalan na ito nung isang beses. Lisel Pormelos, magandang gabi po sa ating lahat. Brother Willie. Bobby Cruz, okay. Magandang gabi po. Okay, tayo ay mag-start na dito sa ating part 6 na topic series na Rapture. Opo. September 23 and September 24, Rapture. Totoo ba? Ang agad kong sagot hindi totoo, Brother Edwin. Opo, ako din, Brother Willie, yung sagot ko, hindi mangyayari yan sa September 23 and 24. Oo, kasi Brother Edwin, kanina ako ay nandoon sa isang church diyan sa may Plaridel, Bulacan. Yung ating kaibigang pastor ako ay na-invite doon sa kanilang fellowship, na ako ay nakapag-share din doon sa kanilang church. Opo. Yan agad ang tinanong sa akin ng mga nandoon, Brother Edwin. Ano po ang naging tanong sa inyo, Brother Willie? Brother Willie, nandito ka rin naman. Ano ba ang masasabi mo dyan sa kumakalat na balita? Talaga maingay-ingang pinag-uusapan na mangyayari ang rapture sa September 23 and September 24. Opo. Kasi nadaanan namin yung yung Bible study mo sa Facebook at YouTube ngayong kaharap ka namin. Gusto namin talagang marinig sa iyo. Stand mo? Bakit hindi ka naniniwala na mangyayari ang rapture sa September 20 and September 24 sa taong ito? Sabi ko ron sa mga kausap po mga pastor doon sa church. Sabi ko, kasi ganito yan kahit kako noong 1992, buwan din ng September, yung mga Koreano na pastor, sila Bang Ik-ha, Brother Edwin, di ba? Kagaya nung na-discuss natin nung nakaraan. Nagbigay na sila ng prediction na magra-rapture noong 1992, September 28. Opo. Hindi ka ako nangyari. Sablay. O tapos, pati ka ako si Brad Eli sumali na rin dyan sa nagbibigay ng petsa ng rapture, yung pagbabalik ni Jesus Christ. Sabi naman ni Brad Eli, hindi ako naniniwala na aabot pa ng 2010 ang mundo.
rin. Ha? Sablay pa rin, Brother Willie. Sumablay ka ako. Dalawa na ka ako yung nangahas na yan na magbigay ng petsa para dyan sa rapture. Opo. Yung isang pastor, sabi sa akin, Brother Willie, kasi kaya nila sinasabi yung September 23 and September 24 dahil doon sa isang kapistahan na sineselebrate sa Israel. Ano daw po yun, Brother Willie? Yung Feast of the Trumpets, Brother Edwin. Opo. Ngayon, inuugnay nila na dahil mayroong ganoong Feast of the Trumpets sa Israel, yung mga Jewish people, doon sila nagbabatay para iugnay ang rapture diyan sa September 23 and September 24. Kasi di ba binabanggit natin at binasa natin sa Biblia na pag nandyan na yung rapture, meron diyang trumpeta na hihipan. May pakakak na hihipan, Brother Edwin. Yes po. Tama po. Oo, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, Brother Edwin. Opo. Yun ang pinagbabatayan nitong mga nagpupush na magkakaroon ng rapture sa September 23 and September 24 sa taong ito ng 2025. Dahil nga sa Israel, meron silang sineselebrate sa ganitong panahon na Feast of the Trumpets. Kaya nila doon, Brother Willie, ikunekta nila doon sa pagdiriwang na yan. Ano po? Oo. Sabi sa akin, Brother Willie, ano naman ang masasabi mo? Ito po ako agad na sagot ko dyan, Pastor. Bakit naman kako tayong mga Kristiyano ay mapapasunod niyang mga Jewish people sa kanilang mga selebrasyon? Bakit naman tayo kako mga Kristiyano sa panahong ito ay dapat maubligan na yung mga kapistahan na yan sa Israel, sa mga lahing Hudyo na yan, yan ang ating maging basihan, Brother Edwin. Yun ang sabi ko kay Pastor. Ano po sabi ni Pastor? Di ba kako, Pastor? Kahit nga si Apostol Pablo, tinuruan ng mga unang Kristiyano na pagdating dyan sa mga kapistahan, pati araw ng Sabat, ay hindi na napapailalim ang mga Kristiyano. Sabi ko, Brother Edwin. Sabi ng pastor, okay, Brother Willie, may point ka dyan. Sabi niya, may point ka dyan. Kasi panahon pa ng Apostol Pablo, nagturo na siya sa mga Kristiyano na hindi tayo dapat mapailalim dyan sa mga kapistahan. Basahin natin sa aklat ng Kolosas. Yung sinasabi na hindi tayo dapat mapailalim dyan. Kolosas 2:16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat. Yan, Brother Edwin, yan yung ginamit kong batayan. Na bilang mga Kristiyano, hindi tayo nasasaklaw, nasasakop niyang mga sineselebrate, yung mga selebrasyon ng mga lahing Hudyo, Brother Edwin. Tama po. Brother Willie, talaga ang dapat gawin ng Kristiyano kung naghihintay nga ng rapture? Ang sinabi ka ako ni Jesus Christ, laging maging handa. Oo, yung binasa natin sa Lucas 21:36, Brother Edwin. Kaya ako hindi naniniwala na mangyayari ang September 23, September 24, kasi si Jesus Christ ako hindi nagbigay ng petsa, tapos sila ang ngayon na magbibigay. Brother Edwin.
Tama po. 21:36 ng Magandang Balita Biblia ng Lucas, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Ayon. Yun ang dapat na gawin nating mga sumasampalatayang Kristiyano. Ang rapture ay dapat niyang pinaghahandaan, Brother Edwin. Po, Brother Willie. Kasi yan po ay sinasabi natin na pwedeng mangyari kahit anong araw, kahit anong oras, Brother Edwin. Brother Willie, pwedeng mangyari mamayang gabi, Brother Willie, mamayang madaling araw. Oo, bukas, umaga, yun. Basta dapat lagi tayong nakahanda. Yan ang dapat nating maintindihan. Tama po. Oo. Kaya yung mga pastor na kausap ko kanina, masaya din sila, Brad Edwin, na meron tayong mga na-share at yun naman ang kagandahan na tayo, Brother Edwin, ay wini-welcome ng mga pastor dito sa Bulacan. Po, Brother Willie. Tsaka napapansin ko, Brother Willie, pagka nadadalas ang imbitasyon sa iyo ng mga kaibigan natin, pastor eh. Oo. Kasi sabi nga nung pastor na nag-invite sa akin, Brother Willie, maganda itong nangyayari na ito na tayo ay nagkakaharap, nagkikita-kita at nagkakapagpalitan tayo noong ating mga na nababasa, nauunawaan sa Bible. Sabi ko, ganun ho kasi ako talaga, pastor, yung ating pagkikita, pag-uusap na tayo ay nagkakaroon ng Bible sharing, Brother Edwin. Yung kakong nasa Biblia nangyayari sa atin yung nasa Magandang Balita Biblia na salin. Kawikaan 27:17. Share ko lang to, Brother Edwin, sa ating mga kasama. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal. At isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Brother Edwin. Tama po yung verse na yan, Brother Willie. Oo, kaya yung pastor natuwa Kaya ako Brother Willie, nag-i-enjoy pagkakaharap ko kausap ko kasi napapaisip mo rin ako sa mga sinasabi mo. Tama. Oo, kasi pagka ang kausap mo, Brother Willie, hindi ka mapag-iisip eh. Oo, kumbaga, sabi nung pastor na kaibigan ko, pagka tayo, Brother Willie, magkaharap at nagsasalita ka, gumagana isip ko Tama. Oo, talaga napag-iisip mo rin ako. Sabi ko rin sa pastor, alam niyo ako, pastor, kahit naman nung nasa MCGI pa ako, si Brad Eli ako pagka ako'y nagtanong doon, talagang nag-iisip din si Brad Eli kung ba't yun ang tanong ko sa kanya. Nagugulat, Brother Willie, na nahihinto sa pagsasalita Oo, sabi ni Brad Eli, Brad Willie, ba't mo natanong yan? Ano ba punto mo dyan? Di ba, Brad Edwin? Tama po. Pagka ang nagtatanong sila Roland, chairman, sila Mel, sabi ni Brad Eli, ano bang mga tanong yan? Walang kakwenta-kwenta. Tama po. Tanong lang hindi pinag-iisipan, Brother Willie. Ganun. Sabi ni Brad Eli, ano ba namang mga klaseng tanong yan? Wala naman ikang laman-laman. Tama. Brother Edwin. Hindi napapansin, Brother Willie, ng mga ng mga miyembro na pagka ikaw ang sumagot medyo natitigilang magsalita si Bess si Brother Eli Oo, talaga siya, nagiging alerto si Brad Eli pag ako kausap niya sa pasalamat kasi dati kasi pag nagpaksa si Brad Eli, sige, buksan ika ngayon ng mesa sa pagtatanong o kayo ikang mga nandyan sa upuan dyan sa mesa. Magtanong na kayo dyan. Di ba? Ganon, pupukol na kami ng tanong kay Brad Eli para linawin yung paksa. Tama po. Ang napapansin, yung mga katabi ko roon, si Mel, si Roland, si Josel, si Luz. Pagka sila ang mga pumupukol ng tanong, easy-easy lang si Brad Eli. Easy-easy lang. Pero pag ako na pumupukol ng tanong, si Brad Eli, attentive na. Kaya nga nasabi, Brother Willie, nung
Kabularan di ba? Ah, Sabi ni Kabularan sa lahat naman ng kasama ni Eli Soriano dun sa panel niya. Si Willie Santiago lang may alam sa Biblia dun yun ikang iba ron parang mga lata ng bagoong na walang laman sabi ni Kabularan. Tama, Ayun, Brother Edwin. Ngayon, yung iniintay ng ating mga kasama tungkol dito sa rapture. Di ba sabi ko, Brother Edwin, itong rapture na ito gusto kong buong buwan ng Setyembre ito paksain natin Opo, Brother Willie. Kaya lang, Oo. Brother Willie, bago tayo mag-umpisa, makikiusap muna ako dun sa ating mga kasama ngayong gabi. Ano yun, Brother Edwin? Sige. Na para po maganda, walang abala ang ating magiging discussion, ako po ay nakikiusap sa inyo sa gaya na rin po ng ating mga pakiusap ng ating mga ibang taga-subaybay na pabayaan po muna nating magtalakay si Brother Willie. Kung meron po kayong tanong related, pwede niyo po itanong. At kung hindi naman po related, wag niyo na po munang i-post diyan sa ating comment section dahil magbibigay lang po 'yan ng ng disturbance sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay. Kaya enjoy lang po natin muna yung pakikinig at kung meron po tayong katanungan ay pwede naman pong mamaya pagkatapos po ng ng ating programa ay i-message niyo po sa amin para mabigyan naman po ng kasagutan sa ating mga susunod na programa. Naintindihan po ba 'yan mga kasama? Ayan, at yon, itong si Nebru, Brother Edwin, ako'y natuto at bumalik. Akala ko hindi nababalik kasi napagsabihan ko nung nakaraan Opo. Oo, salamat naman at bumalik. At ang ano lang natin, meron siyang mga kanginang mga tinatanong habang tayo nagsasalita rito. Minabuti na muna na na alisin yung kanyang mga tinatanong kasi Brother Edwin, ganun nga yung ating sinasabi na hayaan natin yung programa natin tumakbo, di ba wag nating sasagkaan. Oo. Kasi yung programang ito hindi lang naman para sa inyo Hindi lang para kayo ang paglingkuran. Hindi para ma-focus lang sa inyo Dapat ganun Dapat maging general itong programa, maging pangkalahatan, yung interest ng nakararami. Hindi pwedeng ma-divert at sa direction ninyo mapunta ang programa. Naguguluhan kayo kasi marami kayong ayaw pang pawalan. Marami pang gumugulo sa isip nyo na mga dating turong natanggap nyo pa kay Brad Eli. Kaya kayo naguguluhan dahil nagtatalo isip ninyo, hindi nyo pa pinapawalan yung mga dati nyong natutunan. Kaya yan ang nangyayari. Kaya ako, ang pakiusap ko, makinig lang kayo dyan. At yung mga gusto nyong maintindihan, maunawaan, rin yan, pupunta tayo doon, Brother Edwin. Kung ang napatunayan ko kasi, Brother Edwin, pagka hinayaan lang namang matapos yung paksa, halos wala nang itatanong, Brother Edwin. Opo, pag nakinig kayo mabuti, yung pong itatanong nyo, yung iniisip nyo pa lang, hindi nyo na makukuhang itanong dahil nasagot na. Oo, yun kasi sa loob ng 15 taon, Brother Edwin, na aking ginagawa na pag-akay sa mga tao, pangangaral ng mga salita ng Diyos, 15 taon. 2010 ako nag-start. 2025 na ngayon. Karanasan ko na ang aking ang binabahagi sa inyo Brother Edwin, sa ating mga kasama. Opo. Oo, yung ating Facebook Live 9 years na, tuloy-tuloy. Yun naman ang sinasabi rin, Brother Willie, yung mga tanong na naiisip ko nung araw, ako nakikinig na lang, nasasagot naman. Pag naman talaga gusto ko ikang mag-advance, Brother Willie, hanapin ko na lang yung mga dati mong videos. Nasasagot na doon sa mga dati mong videos O kaya si Nebro, yun din ang aking maya-advise. Marami kong videos na nandyan sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Tiyagain mo na lang hanapin.
At alam kong masasagot yung iyong mga katanungan kasi sa loob ng 15 taon, Brother Edwin, bumabalik din naman ako sa mga dati ko nang naipaksa. Di ba, Brother Edwin? Brother Willie. Tsaka ng nila, Brother Willie, pang back check nila kung ikaw ba ay nagbabago-bago ng turo. Oo. Ganun ang aking maipapayo. Nandyan ang aking mga videos, may title naman yan, may pamagat naman yan. Tiyagain lang at meron kayong matututunan, hindi pwedeng wala, Brother Edwin. Hindi po pwede, Brother Willie. Talagang merong matututunan higit doon sa kanilang nadinig noon. Oo, si Attorney Lingad lang, Brother Edwin, nung nakaraan, nag-message sa akin Ano po ang message sa inyo ni Attorney, Brother Willie? Sabi niya, Brother Willie, talaga ikang uhaw na uhaw ika talaga ako sa salita ng Diyos. Gutom na gutom ako sa salita ng Diyos. Kasi ika talagang na-dieta ika ako dito kay KDR Oo, talagang full diet ang nangyari sa kanya din, Brother Willie. Oo, pero ika noong maumpisahan ko ng manood, makinig sa mga business mo, Brother Willie, talagang inaraw-araw ko na Sabi niya Opo. Sinishare pa nga sa akin ini-screenshot niya, tapos papakita niya sa akin yung mga video na pinanood niya. Sabi niya, talaga kang Brother Willie. Kahit mga luma mong videos hindi nakakasawang panoorin pakinggan, sabi niya. Meron talaga kang natututunan. Abogado yun, Brother Edwin. May sense talaga, Brother Willie. Oo, abogado yun. Kaya sabi niya, Brother Willie, talaga kang kumbinsido na talaga ako. Sabi niya, talaga kang dito, busog na busog ang kaluluwa. Pagka raw talaga seryosohin lang na manood at makinig sa ating programa. Tama po. O ngayon, umpisahan ko na uli yung hindi ko maumpisahan kanina pa. Brother Willie, basta yun lang po ang aking pakiusap. Dire-diretso lang po tayo para sabay-sabay po tayong matuto. Go ahead, Brother Willie. Ayan. Yung rapture, September 23 and September 24, 2025, ay ating tinitiyak na hindi yan mangyayari, Brother Edwin. Opo. Dahil si Jesus Christ po, noong siya magturo sa mga alagad niya, nung siya nasa lupa, ang itinuro niya, laging maghanda. Tama po. Oo, wala siyang binigay na petsa, Brother Edwin. Hindi siya nag-date setting ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po. Oo, kasi yung mga nangahas dyan na magbigay ng petsa, mga napatunayang mga bulaan, Brother Edwin. Opo, dahil hindi nangyari yung kanilang sinabi, Brother Willie. Oo. Kasi pagka may propeta nagsalita, yung sinabi niya hindi nagkatotoo, hindi nangyari, Brother Edwin, Opo. bula ang propeta yon. Deuteronomio 18:22. Mababasa natin ng ganito, Brother Edwin. Opo. 18:22 ng Deuteronomio, pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ng bagay na yaon, ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya. Ayan, Brother Edwin, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Sinasabi rito na pagka ang propeta may sinasabi, yung kanyang sinabi hindi naman natupad. Yung propeta na yun nagsalita lamang ng kahambugan. Bula ang propeta yung Brother Edwin. Opo, ibig sabihin, sinungaling yun, Brother Willie. Oo, ngayon, ayaw naman nating tayo mapasama sa listahan ng mga bulaang propeta. Tama na si Brother Eli yung huling-huli, Brother Willie. Alistahan. Kaya yun lang ang ating posisyon na pagdating sa rapture, kung ano yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, na lagi tayong maghanda,
kailangan nating gawin yung paghahanda, Brother Edwin. O ngayon, noong nakaraan, kung natatandaan pa ng ating mga kasama, pagka sinabing rapture na nakabatay sa Biblia, makikita natin, Brother Edwin, na nung si Jesus Christ ay nabuhay na mag-uli mula sa mga patay, merong mga nasa libingan na buhay ding mag-uli. Tama, Brother Edwin? Po. Yung nasa Mateo 27, 52, 53. Ngayon, sa naging pagtalakay natin, sila ay noong mabuhay na mag-uli, sila ay isinama na ng Panginoong Hesus sa langit, Brother Edwin. Opo. Oo. Sinama na sila sa langit. Kasama na sila ng Panginoon sa langit. Kasi sila yung mga nandoon sa kalaliman ng lupa, Brother Edwin, na pinalaya ng Panginoong Jesucristo. Mga bihag sila dun eh. Opo. Oo. Yan yung mga banal na mga sumasampalataya sa panahon pa ng matandang tipan, Brother Edwin. Brother Willie. Mula kay Abel, papunta rito kay Juan Bautista, Brother Edwin. Yes. Oo, kasi noong si Jesus Christ ay hindi pa napako sa krus, hindi pa siya namatay, lahat ng mga lingkod ng Diyos pagka namatay, mapupunta roon sa Sheol, sa Hades. Doon sila muna, Brother Edwin, kumbaga yun ang kanilang magiging holding place. Brother Edwin. Opo, automatic, Brother Willie. Kahit pag namatay sila, doon kagad ang punta nila muna. Oo, kahit ayaw nila, kahit labag sa loob nila, wala silang magagawa kasi nung panahon na yon, ang may kapangyarihan sa kamatayan ay itong diablo, Brother Edwin. Tama po. Nung mamatay na sa krus si Jesus Christ, nakapagtagumpay na siya, kaya ang ginawa ni Jesus Christ, yung mga nandoon sa lugar na yon, kung saan sila'y mga naging bihag, silang lahat ay pinalaya. Pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Meron dito sa ating Bible study ngayon ay sinabihan ko na si Nebro, buti naman nakinig. Pero meron ngayong nakikipag-usap kay Nebro at parang gusto siyang turuan, Brother Edwin. Brother Willie, kung lang po kami sa inyo. Kung gusto niyo po mag-usap, mag-chat na lang po kayo doon sa inyong personal account. Wag po kayo dito kasi po nakaka-istorbo po kayo doon sa mga gustong matuto. Brother Edwin, si Nebro naman sinabi niya, wait na lang po natin si Brad Willie. Oo. Kasi ang nangyayari, para bang Brad Edwin, ang datingan gustong i-recruit mismo sa oras ng ating programa. Opo. Gusto nyo i-rapture yung mga nakikinig dito, no? Oo. Ang tanda ko na, Brother Edwin, para hindi ko ba alam mo yung mga nangyayari sa paligid ko. Kaya nga, Brother Willie. Walang kumbaga, Brother Edwin, walang modo yung mga ganitong no? Opo. Wala sa lugar Wala sa lugar ang mga pinagagagawa, Brother Willie. Oo. Biruin mo, nasa sarili kong programa, tapos ngayon nandyan at mayroong ngayong hinihikayat na siya na ang magpapaliwanag, Brad Edwin. Siya na ang nun. Yung tinatanong sa atin. Kanina ko din nabasa ko kasi po, paano tayo mag-uusap yan Napakaganda kasi ng tanong mo, sabi siya kay Nebro. Oo. Nebro, please lang, wag mo na lang din siyang sagutin para nagpapapansin kasi, yung mga ganyan kasi gusto mapansin. Oo. Kumbaga ito, Brother Edwin, yung manners hindi mo makita yung magandang manners no? Tama po. Kasi, ikaw ba, Brad Edwin, papasok ka sa Jollibee. Tapos may dala kang
food pack na galing sa McDo. Hindi naman tama yung brother. Parang parang bastusan ng harap-harapan yun. Oo, birimi, pinasok mo yung Jollibee tapos hindi ka naman umorder at umupo ka sa mesa, ang pagkain mo galing sa McDo. Ito yung datingan, Brother Edwin, ng mga narito na mga walang modo, no? Opo, mga ganyang galawan, Brother Willie. Oo. Birimi, nasa programa ko, dumayo dito, tapos mag-aabang noong mga pwedeng ma-recruit. Kaya nga, baka mamaya madali kayo ng illegal recruiter niya, baka wala kayo lisensya. Yun nga Oo. O mo sinabi ko kay Nebro na yung tanong mo tiyagain mo na lang, nandun naman sa mga dati kong video yan kasi hindi naman talaga siya ang aking paksa, Brother Edwin Pero ito naman yung isa at gustong yung nagtatanong siya na ang makausap. Parang ganito lang yan, Brother Willie. Late ka na pumasok, di ba? Ang subject niyo math. Ngayon, kung ayaw mong pumasok doon sa math subject niyo, huwag ka nang pumasok, magpa-lead ka na lang. Doon ka lang sa susunod na subject pumasok. Ngayon, kung gusto mo namang matutunang math, pumasok ka. Di ba? Ganun lang yun. O yan, sige. At tayo ituloy na natin to, Brother Edwin. Talagang may mga ganong panggulo panggulo. Opo, kasama talaga yata, Brother Willie yan. Pag may nag-aaral ng salita ng Diyos, may mga nakapaligid Oo, ba't hindi magprograma na lang siya pala meron din pala mga alam, di ba, Brother Edwin? Kahit bayaran mo, Brother Willie, baka hindi makinig sa kanya. Oo, ba't ganun? Kumbaga ayaw nyo magpakahirap, ayaw nyo nang mag-effort. Doon na lang tayo doon sa programa ni Brad Willie at sulutin na lang natin yung mga nakikinig sa kanya ron. Talaga naman, Brother Edwin. Sabi ko, tanda ko na ito gusto pa akong anuhin. Ngayon, yung mga banal na namatay sa panahon ng matandang tipang, Brother Edwin, napunta silang lahat doon sa Seol, doon sa Hades. Sa impyerno. Noong panahon na yon, doon naman sa lugar na yun hati, Brad Edwin, mayroong lugar na nandoon ang mga lingkod ng Diyos. Meron namang lugar, nandoon naman yung mga hindi sumasampalataya at pinaparusahan doon sa apoy, Brother Edwin. Oo. Noong si Jesus Christ ay napako sa krus, namatay siya, di ba? Yung kanyang katawan nalibing. Pero yung kanyang espiritu, Brother Edwin, yung kanyang kaluluwa, nagpunta doon sa Hades, doon sa Seol, para nga palayain yung mga nandoon sa lugar na yon para maisama niya sa pag-akyat niya sa langit, Brother Edwin. Pinawalan niya po doon sa kanilang dakong kilalalagyan, Brother Willie. Oo, at sila nga, Brother Edwin, sa ating paniniwala na nasa Biblia, dahil ang ating Panginoong Hesukristo meron ng maluwalhating katawan, yung mga nabuhay na yon na mag-uli, na silabas sa mga libingan nila, Brother Edwin, dahil sila ngay nanggaling sa kalaliman ng lupa, doon nga sa Seol, sa Hades, Brother Edwin, sila meron na ring maluwalhating katawan. Opo, meron na po silang, pinagkalooban na po sila ng glorified body. Oo, dahil ang kailangan lang naman, si Jesus Christ ay mauna na mabuhay na mag-uli, na magkaroon ng maluwalhating katawan at hindi na makaranas muli ng kamatayang physical, Brother Edwin. Yun yung sinasabi sa unang Korinto 15:20 o 23. Babasahin natin yung basihan natin, Brother Edwin. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. 23. Ngunit ang bawat isa'y may kani-kaniyang takdang panahon.
Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagpariton niya. Yan yung sinasabi natin, Brother Edwin. Na dahil ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay ng mag-uli at hindi na muling namatay, siya yung pinakauna. Sa kanya nangyari yun, Brother Edwin. Opo. Siya yung pinakaunang nagkaroon ng glorified body. Amen. Hindi pwedeng may mas nauna pa kay Jesus Christ na magkaroon ng glorified body at mauna pang mabuhay na mag-uli na hindi na muli mamamatay, Brother Edwin. Po yan, Brother Willie. Ang ating Panginoong Jesucristo lang, Brother Edwin, ang pinakauna. Ngayon, dahil siya nauna na, Brother Edwin, meron na siyang maluwalhating katawan, hindi na uli siya mamamatay, o itong mga nasa libingan, na mga nabuhay na mag-uli, binigyan na ni Jesus Christ ng glorified body sa pag-akyat niya sa langit kasama sila, Brother Edwin. Efeso 4:8, gist ng magandang balita, Biblia. Ito nakasulat. Ganito ang sinasabi ng kasulatan nang umakyat siya sa kalangitan. Nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya na bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Ito, Brother Edwin, yung ating pinagbabatayan na si Jesus Christ nung umakyat sa kalangitan, hindi naman siya nagsosolo hindi naman siya mag-isa lang Po, marami po siyang kasama nung siya po ay umakyat sa kaitaasan ng langit, Brother Willie. Amen. Yung mga bihag na nandun nga sa Seol, sa Hades, na kaniyang inalis doon, Brother Edwin, pinalaya niya sa pagkakabihag. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. 70 ang nasa YouTube Live, Brother Edwin. At 11 naman po sa Facebook. Ngayon. Yan yung mga pwede nating masabi na unang batch ng ni-rapture ng Panginoong Jesucristo, Brother Edwin. Opo. Ngayon, basahin naman natin itong nasa unang Tesalonica 4:16, 17, Brother Edwin. Sige po, Brother Willie. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Brother Edwin, mga ka-Bible study, itong sinasabing ito ng Apostol Pablo, ito po ay para sa mga sumasampalatayang Kristiyano. Ito po ay para sa iglesia. Amen. Brother Edwin. Opo. Pakitanong mo nga, yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, kung sila sumasang-ayon, kung sila ba'y nag-a-amen doon, Brother Edwin. Sige po. Mga kasama, mga kakwentuhan at mga kasama po namin ngayong gabi dito po sa Talakayan. Kayo po ay payag na ito pong binabanggit dito po sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Ito po ay para sa iglesia. So pakibigay nga po ang inyong sagot sa pamamagitan po ng inyong pag-chat diyan po sa ating chat box at aking pong babasahin. Pag sinabing iglesia, Brother Edwin, linawin natin. Pagka iglesia, mga taong sumasampalataya kay Jesus Christ. Tama po. Hindi natin sinasabing tayo lang. Apo. Yan para sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus Christ. Sa rapture po ng iglesia, ng lahat ng mga sumasampalatayang Kristiyano, yan ang mangyayari, Brother Edwin. Na yung mga namatay
ng mga Kristiyano mabubuhay na maguli. Tapos, yung mga buhay naman na daratnan, hindi na mamamatay ang Brother Edwin. Po, Brother Willie. Ang mangyayari, sabay-sabay silang aagawin para salubungin si Jesus Christ na nandyan lang sa hangin. Opo. Ang ating Panginoong Jesucristo po sa rapture, hindi naman bababa dito sa lupa, Brother Edwin. Po, hindi po lalapag ang kanyang paa dito sa lupa. Oo, siya'y maghihintay lang diyan sa hangin, sa mga alapaap. O tayong mga nandito sa lupa, Brother Edwin, yung mga namatay na sumasampalataya, bubuhayin maguli, yun namang mga buhay na sumasampalataya, hindi na mamamatay. Sabay-sabay na aagawin para salubungin ng Panginoon sa hangin. May mangyayari diyan, Brother Edwin. Ano po yung mangyayari dyan, Brother Willie? Oo, yung sinasabi sa unang Korinto 15, 51. Patuloy-tuloy. Ito po ang ating mababasa. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ibig sabihin, hindi tayong lahat ay mamamatay kasi nga meron darat ng buhay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ayan, Brother Edwin, mga kasama sa Facebook at YouTube, yan yung mangyayari sa rapture ng iglesia, ng mga sumasampalatayang Kristiyano. Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, mabubuhay na mag-uli yung mga patay, Brother Edwin. Ano gagawin ni Jesus Christ? Bibigyan niya ng maluwalhating katawan. Yung mga nabuhay na mag-uli mula sa mga patay at yung mga darat ng buhay ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Brother Edwin. Maliwanag po, Brother Willie. May delayed kasi sa'yo, Brother Edwin eh. Opo, sa ano po yan? Sa internet signal po. Ngayon, ang punto dito ni Brother Willie, ito yung mangyayari, Brother Edwin, sa ating mga sumasampalataya. Opo. Pwede itong mangyari anytime, Brother Edwin. Opo, wala po yung signs, Brother Willie. Yes. Kaya dapat paghandaan natin. Tama po. Alam mo, Brother Edwin, naalala ko nung ako'y nasa MCGIP. Ano po yun, Brother Willie? Nag-uusap-usap yung mga kasama ko nung araw. Kahit si Sister Luz. Sabi ni Sister Luz pagka daw si Brad Eli umaangat na sa lupa dahil rapture na. Opo. Kahit daw kumapit na lang sa pantalon ni Brad Eli, masama na sa rapture. Brother Edwin. Kasi Brother Willie, may pinagpulutan si Sis Luz dun eh. Di ba si Brother Eddie ang kanya namang pawa Kung ekang meron CR sa langit kahit daw doon sa CR na lang siya, Brother Willie. Diba? Yun ang natatandaan ko na pag-usapan na pagka nandiyan na raw ang rapture at si Brad Eli raw ay umaangat na sa lupa, kahit daw kumapit na sa pantalon ni Brad Eli, makasama lang siya.
Malabas yan, Brother Willie, hindi pa siya sure na siya ay makakasaman talaga. Oo nga eh. Kasi ang aasahan niya, pantalon ni Brad Eli, makapitan. Ano, Brother Willie, kung mataong walang suot na sinturon si Brother Eli nun? Ang problema, Brother Edwin, si Brad Eli, 2021, pumanaw na nga, di ba? Po. Hindi nga naramdaman ng mga miyembro na pumanaw si Brad Eli dahil wala nga man lang, burol di ba, Brad Edwin? Tama po, wala man lang, wala man lang online burol na ginawa si Kuya. Ewan ko, Brother Edwin, talagang yan talagang hanggang ngayon katanungan pa rin sa kaisipan ng marami sa MCJ. Ba't naman gano'n, Ba't naman si Brad Eli binaliwala na lang ng gano'n ni KDR, Kaya sabi nung nakausap kong pinsan niya, Brother Willie, sabi, bakit naman of all people, si Vespa ang ginano niya, yun ang nagpalaki sa kanya, hindi ang nagpayaman sa kanya, tapos nung mamatay, hindi man lang niya sinilib, di man lang niya ibinurol. Wala pala kwentang tao yan. Yun ang sabi, Brother Willie. Oo, ngayon, Brother Edwin, yan nga yung kanilang inaasahan na magra-rapture, nandiyan pa rin si Brad Eli, at kung kailangan mangapit na sa pantalon ni Brad Eli, masama lang sa rapture. Ngayon, si Brad Eli, pag tinuturo nga itong magbibigay ng glorified body ang Panginoong Jesus sa rapture, ang sabi ni Brad Eli, yung ayan, talagang alisin na lang natin yung mga nanggugulo dito sa programa. Ano to, Brad Edwin? Grupo to, grupo. Brother Willie, yan? Pinag-aanyaya tayo niyan, Brother Willie. Para guluhin. Oo, grupo yan na pumasok dito at ginugulo yung ating Bible study at yung mga kasama natin. Oo. Ano lang, nagpapalit-palit din ng pangalan. Pwede, Oo. Kung hindi grupo, nagpapalit-palit ng pangalan. Kasi yun ang mission, manggulo dito sa ating Bible study. May instruction yun, Brother Willie. Oo. O kaya si Nebro, ewan ko, baka kilala nila si Nebro, baka meron silang something, kaya interesado kay Nebro. Tama po. Ayan. Renel Ramos, diretsong salita, Brad Willie, wala silang disiplina. Ayan, Brad Edwin. Tama yung sabi ni Renel Ramos, Tama po. Oo, sabi ko nga, wala silang GMRC, good manners and right conduct. Bagsak yung mga Brother Willie. Kumbaga ako sa pumasok sa Jollibee, Brad Edwin, hindi naman umorder kay Jollibee. Ang nilabas na pagkain galing sa McDo. Di ba, Brother Edwin? Pumasok sa Jollibee, nung kuhugutin, Brother Willie, yung pagkain, Mac-spaghetti. Yan ang ating nakikita dyan. Ngayon, tuloy natin itong ating paksa. Yung pagbibigay ng glorified bodies, para kay Brad Eli, ganito ang kanyang version, Brad Edwin. Pag babae ka, bibigyan ka ng glorified body ni Jesus Christ na ikaw ay papalitan ang iyong kalagayan. Kung ikay babae, bibigyan ka ng katawang lalaki ni Jesus Christ, Brother Edwin. Opo, yun ang turo ni Brother Eli, Brother Willie. Oo, ngayon tanungin mo yung mga kasama natin kung natatandaan nila yung turo ni Brad Eli na walang babaeng makakarating sa langit kasi gagawin ka munang lalaki dito sa lupa kung ikay babae at saka kadadalhin sa langit. Sige, Brad Eli, mo yung sa ating mga kasama. Po, mga kasama ngayong gabi, natatandaan niyo po ba yung itinuro ni Brother Eli nung araw na kapag daw ikaw ay dadalhin na sa langit, kung ikaw ay babae, yung katawan mo papalitan muna, gagawing lalaki. Kaya kung halimbawa, ang pangalan mo dito sa lupa ay Mario, pag-akyat mo sa langit, Maria na. Sige nga po, pakilagay nyo nga po ang inyong komento. Yan po Brother sa ating Edwin, chat box. Opo. abulin ko lang yung halimbawa mo kasi
yung ang babae gagawing lalaki dito Ay, sa opo. lupa, dadali sa langit. Kaya kung si Maria yung narito sa lupa, Brad Edwin, Opo. Bakit yan? pagdating sa langit, yung Maria, Brother Edwin, ano mangyayari? Mario. Mario. Opo. Naalala ko pa si Sister Luz yan. Yung kay Brother Ray Chua. Basahin mo yung comment ni Brother Ray. Ayan, si Sis Luz, dito po ay Luz, dito po sa lupa. Pagdating po sa langit, ang pangalan ni Sis Luz ay Lucio. Naloko na. Natatawa pa si Sister Luz, tanggap niya yung ganyan, Brother Edwin, nung kami magkasama, magkatabi kaming tagabasa, di ba sa table, ano? Opo, mahagik pa si Sister Luz eh. Oo, yan ikang si Sister Luz. Dito siya si Sister Luz. Pero pagdating sa langit, magiging Lucio na siya ron. Brother Edwin, nung ako wala na sa MCGI at pinag-aralan ko yung mga sinasabi ni Brad Eli na yan. Opo. Kalokohan pala eh. Opo, pagka nga Brother Willie, nadinig ko na po kasi binasa niyo yung talata na pinagbatayan ni Brother Eli dyan eh. Kung talaga ikaw busog at maliwanag ang isip mo nung binasa mo, maiintindihan mo talaga eh. Baka ako gutom si Brad Eli nung basahin niya, Brother Willie. Kung hindi gutom, patay ang ilaw nung basahin, Brother Edwin. It's either of the two, Brother Willie. Oo, kasi kung babasahin natin ng Pilipos 3, yung batayan ni Brad Eli, Pilipos 3:20, 21, basahin natin. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ayan, Brother Edwin, nang ito'y basahin ni Brad Eli, ang kanyang kinuha dito yung tungkol sa katawan. Brother Edwin, katawan ng Panginoong Hesukristo. Kung ano ang katawan ni Jesus Christ, yun ang ipagkakaloob sa lahat ng mga maliligtas, yung mga irarapture. Ang katawan ni Jesus Christ lalaki. O kaya sa rapture, ang ipagkakaloob na glorified bodies, katawang lalaki, Brother Edwin. Opo. Ayan, kaya noong siya magbigay na ng paliwanag, si Sister Luz, magiging Lucio na sa langit. Apo, yun po yung kanyang sabi, Brother Willie. Nung aking pag-aralan, sabi ko, magulo yung langit na tinuturo ni Brad Eli. Opo. Magkakagulo sa langit, Brad Eli, kasi, nakarating ka sa langit, hahanapin mo nanay mo doon. Brad Edwin, hahanapin mo asawa mo. Ay, hindi mo makikita, Brad Edwin. Tama po. Kasi mga naging lalaki sa langit Naloko na. Tama, Brother Willie. Nag-iba na nag-iba na ng itsura, Brother Willie. Oo, tapos yung pangalan iba na rin ang pangalan, Brother Edwin. Mamalating ka ng katatawag dun, Brother Willie. Hindi lalabas yun. Oo nga. Kaya sabi ko, malaking problema kahit kako yung mga nasa Biblia na mga naging dapat sa Diyos. Si Santa Maria kako na naging ina ng Panginoong Jesus dito sa lupa, Brother Edwin, di ba? Opo. Santa Maria, tapos noong nasa langit na, ayon sa turo ni Brad Eli, si Santa Maria magiging Santo Mario. Naloko na. Naloko na. Talagang magulo yan. Edwin. Ngayon, kung tayo naman, Brad Edwin, ang tatanungin, ano naman yung nakasulat dyan sa Pilipos 3:20-21? Di balikan ko lang. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian. Brother Edwin, ang pinag-uusapan dito, yung kaluwalhatian ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaluwalhatian ng katawan ng Panginoong Hesukristo.
Hindi pinag-uusapan dito yung kasarian ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Usapan. Maliwanag ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Brother Edwin? Opo, Brother Willie, tanungin natin kasi ito ang malaking Brother Willie, big deal sa kanila nung araw to, kaya dapat ito ma-debunk natin to, Brother Willie. Oo. O yung paniniwala na yan. Naintindihan po ba natin yun, mga kasama? Na ang tinutukoy po dito, yung pong kalwalhatian ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman po yung kasarian. Naintindihan po ba natin yun? Sige nga po, mag-comment nga po yung nakaintindi. Brother Melvin, magandang gabi po. Hello po, sa ating mga taga-subaybay. Brother Edwin, habang sumasagot sila, ito yung hindi naintindihan ni Brad Eli. At swerte tayo, Brad Edwin. Swerte yung mga kasama natin. Kasi pumano si Brad Eli, hindi ito naintindihan Opo, yun ang malungkot, Brother Willie. Oo. Napaniwala ni Brad Eli yung mga miyembro sa MCGI na yung mga babae doon magiging mga lalaki sa langit. Sabi ko, Brad Edwin, kaawa-awa naman yung mga miyembrong babae sa MCGI. Bakit kamo? Kasi tinuruan ni Brad Eli para maligtas. Huwag magpapaputol ng buhok yung babae. Di ba, Brad Edwin? Tama po. Huwag mag-lipstick. Tama po. Lipstick ka ng lipstick. Di ka naman nag-brush your teeth. Ano, Brother Edwin? Naalala mo yan? Opo. Di ba? Biro mo, Brother Edwin, ikaw ay professional ka, babae. Ikaw ay halimbawa ay manager sa bangko. Ikaw ay teacher, Brother Edwin. Kailangan mong mag-ayos, di ba? Opo. Abi, pagbabawalan ka ni Brad Eli na mag-makeup, mag-lipstick. No? Tama magsuot ng alahas. Tama po. Dahil yan ang kailangan para maligtas ang babae. Tama po. Di ba napakahirap nung pinagawa ni Brad Eli sa mga miyembrong babae sa MCGI? Lahat ng pahirap ibinuntun sa mga babae, Brother Willie. Yes, bawal magsuot ng pantalon. Tama po. Bawal mag-short. Tama po. Pagka maliligo ka sa dagat o swimming pool, dapat nakapalda ka at naka-jogging pants, Brad Edwin. Tama, yung parang lulusong ka sa bukid, Brother Willie. Parang gagapas. Tama. Yun, Brad Edwin, may mga sumunod dahil nga gusto maligtas Tama po. Oo. Tapos, ang mangyayari naman pala, ikaw na babae na sumunod sa lahat ng doktrinang tinuro ni Brad Eli, ikaw naman pala gagawing lalaki sa langit. Brad Edwin. Naloko na. Naloko na. Ayan, Brother Edwin. Sana meron tayong mga nandiyan mga closet, exiters. I-consider nila, Brother Edwin, itong kanilang napapakinggan sa atin. Tama po. Oo. Meron ako nadinig, Brother Edwin, sa atin, panood sa atin At siya na-interview doon sa ibang programa ng Exiters Opo. Sabi niya, mula nung magputol ako ng buhok. Babae siya. Opo. Gumaang pakiramdam ko. Opo, yun po sabi niya. Oo, sabi ko talagang gagaang laki na nabawas Brother Edwin. Tama, kung ang buhok po ba naman lagpas po, talaga namang araw-araw parusa yun. Oo, maligo ka lang, di ba, Brother Edwin? Sabi, maligo lang, Brother Willie, hindi kakayanin 30 minutos pagka talagang sasampuhin mo. Oo, tapos pagkabasa, ang hirap tuyuin, di ba, Brother Edwin, no? Oo, Brother Willie. Alam mo, Brother Willie, mga ganyang mahahaba ang buhok. Ano lang yan mga 3 times a week lang ko maligo yung mga yan Ganon? Oo, mga tamad maligo yung mahahaba buhok na yan. Oo. Kasi, burden sa kanila yun, Brother Willie. Yung mag-shampoo ng mahabang buhok. Yung ate ko nung araw, yung ate natin, Brother Willie. Pagkain naligo.
Gagawa na ako ng dahilan para ako makaalis ng bahay, Brother Willie. Bakit? Papupunasan sa akin ng tuwalya para matuyo. Oo. Tapos pag tuyo na pagka hindi na niya abot, Brother Willie, titirintas Oo. Kaya ang tawag sa akin nun anak, dahil bunso ako Anak, tuloy mo nga yung pagtitirintas ng buko, di ko na maabot Ayun. Nakakainip, Brother Willie, napakahaba Yun, Brother Edwin, yan karanasan natin, di ba? Nakita natin na talagang nahihirapan yung mga babaeng mga miyembro sa MCGI. Tama po. Tapos yung palang kanilang mga ginawa na yon, mapuputala sa na sila pala gagawin namang mga lalaki sa langit. Tama. Bakit pinahaba pa yung buhok dito sa lupa? Tapos pagdating naman pala sa langit, pwede naman pala yung maikli, Brother Willie. Diba? Oo. Kasi kung gagawing lalaki sa langit, wala namang mahabang buhok doon, ano? Baga, totoo naman yun. Ngayon, Brother Edwin, ganito. Napatunayan natin na meron talagang ang rapture pala, hindi pala yan, hindi pala single, Hindi pala singular, ang rapture. Higit pala yan sa isa, Brother Edwin, di ba? Kasi meron ng naunang ni-rapture, yung mga naroon sa libingan na nabuhay na mag-uli nung si Jesus Christ mabuhay mula sa mga patay. Tapos, ito naman yung future rapture, Brother Edwin. Ito naman binasa natin kasi ang concern dito, ang iglesia, tayong mga sumasampalatayang Kristiyano. Opo. Yung nauna nating binasa, nakaraan na yon, Brother Edwin, sa panahon ni Jesus Christ, nung siya mabuhay na magulit, tumakit sa langit. Meron na siyang ni-rapture, di ba? Opo, yun po yung past. Ngayon, meron na bang rapture na mangyayari pa lang sa hinaharap, sa future? At kung loloobin ng Panginoon, kasama tayo dyan, Brother Edwin. Tama po. Amen. Di ba? Yung mga namatay, mabubuhay na mag-uli, yung mga buhay na darat na ni Jesus Christ, hindi na mamamatay yun. Aagawin na yun. Ira-rapture na, Brother Edwin. Tama po. Amen. Ngayon, ano pa yung isa pang rapture? Na ito future din na rapture, Brother Edwin. Ibig sabihin, Brother Willie, bukod dun sa past, bukod dito sa future na mangyayari, meron pang rapture na mangyayari pang isa, Brother Willie. Oo. Yung rapture, pagkatapos naman ng iglesia, Brother Edwin, future pa rin to. Po. Oo. Kaya sinasabi nating future yung sa iglesia kasi hindi pa nga nangyayari, di ba, Brother Edwin? Tama po. Ngayon, pagkatapos na ma-rapture ang iglesia, ang mga Kristiyano, meron pa rin isa pang rapture, Brother Edwin. Yan, Brother Willie. Palagi ko, yun ang ating itutuloy, Brother Willie, dahil tutuloy natin. Tama lang na huminto na muna tayo, Brother Edwin. Dahil lagpas na tayo sa ating oras. 10:39 na, Brother Willie. Medyo tayo na-delay lang na magtuloy-tuloy kasi nga may mga pumasok dito sa programa na sila, Brother Edwin, hindi sila makontrol hindi sila susunod sa patakaran di ba? Tama po. Ayaw nilang disiplina, Brother Willie. Hindi naman tayo papayag na merong mga ganon na dayo. Kumbaga dayo, Brother Edwin, di ba? Tawag doon, dayo. Sila lang ang dayo, sila pa galit, Brother Willie, sila pa matapang no? Di ba? Hindi naman pwedeng yung mga dayo ang masusunod, Tama po. Ngayon, yung mga nadyang mga ka-Bible study na baka mayroon namang mga prayer request, bigyan natin ng pagkakataon bago tayo tuluyang magtapos, Brother Edwin, sa ating Bible study. Sige po, Brother Willie. Sa lahat po ng ating mga kasama ngayong gabi, dito po sa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie, ay open na po ang ating mga prayer request. Kung meron po kayong mga sakit at karamdaman na nasa inyong katawan, pakibigay nyo lang po ang inyong kompletong pangalan at yung kompletong pangalan ng sakit na ating pong ihingi at ilalapit ng kagalingan sa ating Panginoong Diyos. Yung Bobby Cruz, uli natin siya. Nandyan si kapatid na Bobby kanina, bumati
Yung sa kanyang sakit na nocturia, madalas na pag-ihi sa gabi, at yung kanyang prostate, bumalik sana sa normal size. Sige, pag-pray natin siya, Brother Edwin. Sige po. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, nocturia, madalas na pag-ihi sa gabi, inuutusang mawala kay kapatid na Bobby Cruz. Gayon din inuutusan na ang kanyang prostate ay manumbalik sa normal na laki. Sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Be healed and be restored. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kay Sylvia Galang, mitral regurgitation, ang sakit. Mitral regurgitation. Tama sana yung ating pagkakabigkas, Brother Edwin, ano? Yan, nasa Facebook yon. Sige, pag-pray natin. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang mawala sa katawan ni Sylvia Galang, mitral regurgitation. Sa dugo ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa buong katawan ni Sylvia Galang. In Jesus' mighty name, ipagkaloob ang kagalingan. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Jason Bondoy, sugat sa tenga, matanggal ang nana. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, impeksyon, sugat sa tenga, inuutusang mawala kay Jason Bondoy. Sa dugo ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa tenga ni Jason Bondoy. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Brother Edwin, meron ka ba dyan prayer request? Para po kay Russell Juan. Sige, ikaw na mag-pray, Brother Edwin. Sige po. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, cervix cancer stage 2, inutusang umalis, mawala sa katawan ni Russell Juan. Amen. Sa pangalan ni Jesus, padaluyin ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa buong katawan ni Russell Juan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay, Brother Edwin, gawin natin ang commanding prayer para po sa lahat. Sumabay po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Utusan po natin ang mga sakit karamdaman na yan sa ating mga katawan, sa mga mahal natin sa buhay. Sa pananampalataya po natin sa Panginoong Jesucristo ay tanggapin po natin ang kagalingan. Sige po, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis, mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa ating mga ka-Bible study, sa Facebook at YouTube, kung kayo po ngayon ay tumanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoong Jesucristo, kagalingan na gradual, kagalingan na instant, makagawa po sana tayo ng maikling video testimony bilang pagpapasalamat natin sa kabutihan ng Panginoong Hesus, sa kagalingang ipinagkaloob niya sa atin, sa ating mga mahal sa buhay. Ayan, Brother Edwin. Brother Willie. Oo, tayo ay mag-closing prayer na muna, tapos ay pagkatapos, saka tayo makapagpaalam sa ating mga kasama. Sige po. Sige, Brother Edwin, ikaw na mag-lead sa ating closing prayer. Sige po, Brother Willie. Inanyayahan ko po ang ating mga kasama na tayo po ay manalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa ating pong pagtatapos. Panginoon namin Diyos, mang dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Amen. Sa pangalan po ni Kristo Jesus at
sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ama, sa gabi pong ito, sa aming pagtatapos, kami po ay muling lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa isang mabuting pagkakataon na ngayong gabi, kami po ay muling natuto, nakarinig ng iyong mga banal na salita. Amen. Pagkaloob mo po na ito po ay makapagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Magamit po namin sa pang-araw-araw po naming mga pamumuhay. Amen. Naway maging gabay ang amin pong mga napag-usapan at maging inspirasyon upang kami po ay lumapit sa iyo, Ama. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, kasama po ng aming mga tagapakinig at manonood. Patuloy mo pong pagpalain ang pamilya ng bawat isa sa amin. Amen. Ama, dinadalangin po namin na ang iyong banal na gawain, ang pangangaral ng iyong mga banal na salita. Tulungan mo pong palagi na maipangaral, maging daan po ito upang makahikayat po kami ng mga tao na magbabalik loob at maglilingkod sa iyong marangal na pangalan. Amen. Ama, dagdagan mo pa po ang aming mga kapatid na susuporta, magmamalasakit sa iyong banal na iglesia. Patuloy po pong pagpalain ang aming mga negosyo, paghahanap buhay at pagtatrabaho, maging pagpapala po kami, Ama. Unang-una sa iyong banal na iglesia, ikalawa po sa aming mga mahal sa buhay. Amen. Ama, laki po ng aming panalangin, ang aming mga anak. Ingatan mo po at iligtas sa iba't ibang uri ng mga kasamaan. Ang mabibigat na suliranin sa buhay na ito. Ilayo sa kamay ng masasamang tao at sa kamay ng masasamang espiritu. Amen. Ama, hanggang sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, hanggang sa aming pagtulog, sa iyong mapagpalang mga kamay, muli po ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay at kapalaran. Pagkaloob mo po sa bawat isa sa amin ang masarap na pagtulog, ang masarap na pamahinga. Ilayo mo po kami, Ama, sa iba't ibang uri ng mga masasamang panaginip at sa mga biglaang kamatayan. At sa araw ng bukas, umaasa po kami, Ama, na ipagkakaloob mo po ang panibagong buhay, lakas at mabuting pagkakataon upang kami po makapagpatuloy sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Amen. Binabalik namin ang lahat ng mga papuri. Pasasalamat sa iyo, Diyos Ama. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Brother Willie. Okay, at Brother Edwin, ikaw na ang maunang magbigay ng iyong parting word sa ating mga nakasama ngayong gabi. Opo, Brother Willie. Sa lahat po ng ating nakasama ngayong gabi dito po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na nagtiyaga na sumama sa amin ni Brother Willie ngayong gabi. Naway natuto po tayo sa ating mga napakinggan at naging inspirasyon po ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy po natin tanggapin ang pag-iingat at pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study na patuloy na binibigyan ng oras ang ating ipinag-aanyayang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Salamat din po sa inyong mga suporta. Kaya po tayo ay tuloy-tuloy na nakakapag-programa sa Facebook at YouTube. Yan ay dahil po sa inyong mga malasakit, sa inyong mga ipinagkakaloob na suporta. Patuloy po kayong pagpalain at patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon. Good night and God bless po sa ating lahat.